Sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung bakit biglang tumaas ang crypto market ngayong araw na ito. Napansin mo ba na si Bitcoin ay halos maabot na ang kanyang all-time high? Si Hyperliquid naman or HYPE ay lumipad ng mahigit 10% sa loob lamang ng isang araw. Pero teka, ito ba ay isang tunay na bullish run o baka naman isa lang itong pansamantalang hype na pwedeng bumagsak bigla? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa kung bakit nga ba tumaas ang kabuuang halaga ng crypto market ngayon. Ang kabuuang market cap po ng crypto ay tumaas ng halos $46 billion sa nakalipas na 24 oras. Ayan, ngayon ay nasa 3.39 trillion dollars na po ito. Ibig sabihin ay mas dumami po ang pera na pumapasok sa buong crypto ecosystem. Isa ito sa mga senyales na mas maraming investors ang may kumpiyansa ngayon sa future ng crypto. Pero hindi lang si Bitcoin ang naging dahilan nito. Kung tutuusin, ang mga altcoins ang tunay na bida. Isa na rito si Hyperliquid or si HYPE na talaga namang gumawa ng ingay sa market. Tumalon po kasi itong si HYPE ng 10.6% at mukhang malapit na siyang mag-breakout sa kanyang bagong all-time high. Ayan. Ngayon ay may posibilidad ba na biglang bumaliktad ang takbo ng market? Oo naman, posible pa rin. Ayon po sa technical indicators tulad po ng parabolic SAR, may mga senyales na pwedeng mag-reverse ang momentum. Ang parabolic SAR ay isa pong indicator na sinusundan ng trend ng presyo. Kapag ito ay nasa ibabaw ng candlestick, ibig sabihin ay posibleng magbago ang takbo mula pataas patungong pababa. Kung mangyari ito, pwedeng bumagsak po ang market cap mula $3.39 trillion pababa sa $3.31 trillion. Kapag bumagsak palalo, ang susunod na support level ay nasa $3.21 trillion. Kapag hindi po nag-hold ang mga support na yan, maaaring bumaba ang buong crypto market. At ayan, sa chart na ito ay nakikita po natin na yung parabolic SAR ay nabubuo na po rito sa ibabaw ng dalawang candlestick. Ayan, yung kasalukuyan at yung kahapon na candlestick. Daily chart time frame po ito ng total market cap, crypto total market cap. Kaya yan, ngayon is ano naman ang ginagawa ngayon ni Bitcoin? Si Bitcoin ay kasalukuyang nasa presyong $109,614. Konting-konti na lang, mga 2% na lang ay maaabot na po niya ulit ang kanyang all-time high. Pero para tuluyan po siyang makapanumbalik sa bullish trend, kailangan muna niyang mabasag at ma-convert ang $110,000 bilang support. Kapag nagawa ito ni Bitcoin, malaki ang posibilidad na maabot po niya ang target na $112,000. Ito ay malaking bagay dahil magbibigay ito ng panibagong sigla at tiwala sa mga investors. Pero kung hindi po niya kayang i-hold ang presyong $110,000, posibleng bumaba po siya hanggang $106,265. Kaya't hindi pa rin dapat maging kampante ang mga traders lalo na kung may malalaking sell-off. Yan, dito naman po tayo kay HYPE or Hyperliquid. Si HYPE ay naging isa po sa mga pinakamalaking gainer ngayon. Tumaas po kasi siya ng 10.6% at kasalukuyang nasa presyo na $38.49. Malapit na po siya na bumangga sa resistance sa $42.25. Ayan, kapag nabasag niya ito, posibleng mag-form siya ng panibagong all-time high. Pero tulad ni Bitcoin, may babala rin. Posibleng magkaroon po ng profit taking lalo na sa mga nakabili sa mas mababang presyo. Kapag nagbenta ang mga ito, pwedeng bumalik po ang presyo sa dating support na $32.19. Kapag nabasag pa ang support na yan, posibleng bumagsak pa si HYPE hanggang $27.31. Kaya ngayon, mata ng maraming investors ay nakatutok kay HYPE. Magkakaroon ba siya ng panibagong ATH o babalik siya sa lupa? Kaya yan, ngayon ay ano pa ang ibang mga factors na nakakaapekto sa galaw ng market?
May mga balita rin sa paligid ng crypto industry na posibleng nakaapekto sa market sentiment. Una ay may kaso ngayon na isinampa laban sa Coinbase at ilang executives nito. Ito po ay tungkol sa umano'y hindi nila pag-disclose ng ilang problema kaugnay po ng UK Financial Conduct Authority. Dahil dito ay bumagsak po ang stock price nila at maraming investors ang nawalan. Pangalawa, si Adam Back, CEO ng Blockstream, ay nanguna po sa isang $2.2 million funding round para sa isang Swedish health tech company na tinatawag na H100 Group AB. Gagamitin daw ang pondo para bumili ng Bitcoin. Sa madaling salita ay kahit may mga negatibong balita, may mga malalaking pangalan pa rin na patuloy ang suporta sa crypto. At ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Para sa atin, magandang balita ang pagtaas ng market. Mas maraming oportunidad para kumita, lalo na kung meron ka pong Bitcoin holdings o HYPE holdings. Pero ito rin ay paalala na hindi po palaging pataas ang takbo ng market. Kailangan pa rin nating maging maingat sa pagpasok at paglabas ng trades. Para naman sa mga long-term investors, ang mga ganitong galaw ay maaring senyales na may panibagong bull cycle na parating. Pero tandaan natin, huwag po puro hype ang ating batayan. Dapat laging meron tayong analysis, lalo na kung mahilig po tayong mag-hodl. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin ay exciting po ang galaw ng market ngayon. Pero dapat po nating tandaan na ang crypto ay likas na volatile. Kahit gaano pa kalaki ang mga gains ngayon, isang malaking balita lang ay pwedeng magpabago sa lahat. Kaya sa bawat galaw ni Bitcoin o ni HYPE, huwag po tayong basta-basta magpadala sa emosyon. Gumamit po tayo ng tamang tools at saka indicators. Alamin natin kung kailan po tayo papasok at kailan tayo lalabas. At higit po sa lahat ay huwag po nating kalimutang mag-research. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.